Ulat, talagang di mo inakala nga tayo'y nasa October na. Salamat sa Diyos at sa buong buwan, sa uling linggong ito, ating pong inaral na tuloy-tuloy sa kabuuan ng buwan ang unfailing faith pa rin sa mga katahuhan at ang mga karakter sa New Testament na kung saan nag-umpisa kay John the Baptist, and then the Roman centurion, and the woman with the blood issue, at pagkatapos po si Jairus, the leader of synagogue. At ngayon pong umagang ito, ang ating aaralin naman ay the unfailing faith of Canaanite woman, na kung saan ito po ay hindi udyo, at siya ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Dito tayo kukuha ng ating aral sa bawat isa sa atin na kapulutan upang sa ganoon ay dadalhin natin sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Kaya naman po, alam po namin na ang lahat ng ating inaral sa pulpitong ito at inyong narinig ay nagsilbing kalakasan sa espiritual at kinapulutan ng aral kung papaano na bagamat mayroong kamalian ng iba o kakulangan din, subalit sila'y nanatili pa ring matatag, kaya sila ho ay nabansagang unfailing faith sa ating aralin, na kung saan hindi sila nawala sa kanilang pananampalataya, bagkus sila man ay mayroong kakulangan, subalit nanatili pa rin na manampalataya sa Diyos at sila ay nagtagumpay. Gayon din po tayo. Hindi po natin sinasabing wala tayong kakulangan, kundi tayo ho ay binabago ng Panginoon at nagiging matatag tayo sa ating pananampalataya kung ito'y magamit natin na bilang pagsubok na kung saan na tayo'y tumatatag. O kaya naman mga suliranin o bagay na bugso, mga bagyo sa buhay na ating hinaharap at ito'y napapagtagumpayan natin. Kaya nga po, ang ating tema ay ating pong mababasa sa ating teksto ngayon sa Matthew 15:21-28 at ito rin ay nakatala sa Marcos chapter 7 verse 24 and 30. Pero dito po babasahin po natin sa pagsulat ni Matthew. Dito po sa Matthew 15:21-28. Leaving the place, Jesus withdrew the region of Tyre and Sidon. The Canaanite woman from the vicinity came to him, crying out, "Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly." Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, "Send her away, for she keeps crying out after us." He answered, "I was sent only to the lost sheep of Israel." The woman came and knelt before him. "Lord, help me," she said. He replied, "It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs." "Yes, it is, Lord," she said. "Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Then Jesus said to her, "Woman, you have great faith. Your request is granted." And her daughter was healed at that moment. Sige po, tayo po yung manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa napakagandang araw. Salamat sa buhay na hiram namin sa iyo. Tangan namin, Panginoon, ang kalakasan. Dinanas namin ang kapayapaan at higit sa lahat, ang kagalakan sa aming mga puso. Salamat sa iyong pagliligtas at binangon mo kami na malakas at puno ng pag-asa. Mula pa lang sa pagsilay ng araw at alam namin, Panginoon, mayroon ka ng dalang pag-asa sa bawat isa sa amin. Kaya naman, O Diyos, sa umagang ito sa aming kalagitnaan, ayahan mo po na tumimo sa aming mga puso ang aral na aming aaralin sapagkat sinabi mo sa iyong salita, ang may pakinig, makinig. Kami po'y makikinig, Panginoon, ayon sa Espiritu. Sa ganoon, ang unawa na ipagkakalob mo sa aming kalagitnaan, Panginoon,
ay magkakaroon ng tuwirang kalakasan sa aming spiritual na buhay. Panginoong Yesus, salamat po sa umagang ito, sapagkat kilala mo at alam mo kung sino man ang mayroong angarin at mayroong paghingi sa aming kalagitnaan. Ikaw po, O Diyos, ang magkaloob ayon sa kaniyang pananampalataya, sapagkat sinabi mo, Panginoon, ito'y makakamit namin na walang duda kung kami, Panginoon, ay buho ang aming pananampalataya at ang lahat ng aming iniingi ay ipagkakalob mo. Kaya naman po, O Diyos, samahan mo kami at Banal na Espiritu, salamat sa iyong pakikipisan. Malaya kayo pong pumilos sa aming kalagitnaan at sa bawat isa sa amin. Ayahan mo rin, O Diyos, sa iyong lingkod, nasasalitain ko lang ang iyong salita at iyo po, Panginoon, akong itago sa iyong kapangyarihan upang sa ganoon, lahat ng aking sasabihin ay magsilbing pakinabang ng lahat ng nakikinig. Panginoong Yesus, salamat po. Ikaw, O Diyos, ang aming Panginoon na itataas sa aming kalagitnaan at ikaw lamang at tanging ikaw lamang ang aming pupurian. Patuloy, O Diyos, ikaw po ang aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Sa aklat po na, in the book of Mark 7:24 and 30, the Canaanite woman is also known as a Syrophoenician. She lived in Phoenicia, province of Syria. She was a Greek, a Gentile, who begged to Jesus to heal the daughter. Kasi inahalihan ng masamang espiritu ang kanyang anak. Kaya despite being rejected and insulted, she persuaded Jesus through her perseverance and humility. Patuloy pa rin nagpumilit pa rin siya. At hindi niya inalintala na siya ay pinahiya. O kaya naman, there are many lessons to learn now sa ating kalagitnaan sa babaeng ito na kung saan ay kapupulutan natin ng aral ang kanyang karakter at ang kanyang pananampalataya sa ating kalagitnaan. Nakita po natin sa ating binasa kung paano ang ating Panginoong Yesus ay hindi niya tuwirang sinagot itong babae. Subalit, siya ay nanatili pa rin sa paghingi at andun pa rin ang kanyang pananampalataya. Kaya naman, siya ay kinasiyaan ng Diyos. At dito makikita natin sa ating aralin sa 3 punto sa umagang ito. Bagamat marami tayong dapat matutunan, subalit tayo lang po ay magkakaroon ng concentration sa 3 punto na aking ibibigay sa inyo sa umagang ito. The Canaanite woman had an unfailing faith in God because she acknowledged that Jesus was the Messiah. Tinanggap po niya ang kanyang pagkaalam sa ating Panginoon na siya ang Mesiyas. At siya ay mayroong ganitong malakas na pananampalataya, kaya alam niya na ang tanging pag-asa na kanyang inihingi at alam niyang ito'y mangyayari sapagkat si Kristo, ang pagkakilala niya sa kanya ay makapangyarihan. At gusto ko lang pong basahin muna yung sa Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. Dito, kung papaano kagabi po na nag-aaral ko, maaaring naalala ng Canaanite woman na to na siya ay nabasa niya o kaya naman ay nabalitahan niya ang ganitong nakasulat kay Isaiah. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselors, Mighty God, and Everlasting Father, Prince of Peace. Kung titingnan po natin, kumpleto na ho yan. Kung ikaw ay nagdududa, kapatid, kung si Kristo ay Ama, yan ang verses na iyong pang-awakan upang sa ganoon wala kang duda. Anong sinabi diyan? Sinabi diyan na kung saan na ang ating Panginoon ang siyang walang hanggang Ama
And in 7, dito rin nakita niya sa 7, of the greatest of His government and peace, there will be no end. He will reign in David's throne and over His kingdom, establish and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Dito po makikita po natin sa ating babasahin ngayon dito sa versikulo ng 15 Matthew 22, ang sabi nga, a Canaanite woman from the vicinity came to him and crying out, Lord, Son of David. At sa ating binasang versikulo na kung saan, na alam niya, ang Messiah ay magmumula sa angkan ni David. At malinaw po sa ating binasa kanina doon sa Isaiah, na kung saan, ang tinutukoy ay si Kristo. Amen. Kaya naman, ang babaeng ito, sabi niya, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. So, kahit na ganito ang kanyang katayuhan, hindi man siya udyo, pero siya ay naniwala bilang Messiah si Kristo. Kaya naman, ang kapag tawag sa Son of God, na kung saan, o Son of David, ay isang bagay na kung saan, na ito ay sinesentro, na kung saan sinasabi mong siya ang Messiah. When you refer to Jesus as the Son of David during this period, you are expressing your belief that He is the Lord and Savior, the promise of Messiah in the Old Testament. It is possible that woman had acknowledged of Jesus as the Messiah from the Jew in her region. Maaring kung hindi man siya nakabasa, pero nababalitaan niya. Or so probably, are the bout of Jesus healed all the sick and cast out demons. Kasi alam niya, siya ang makapangyarihan. And kaya nga sa Mark chapter 7, verse 24 and 25, it was a time for Jesus and His disciples to rest. Sila oras po ng pamamahinga nila at siya ay pumili ng isang bahay. Pero sa hindi kaalaman ng kasama ng ating Panginoon, na ang babaeng ito ay nabalitaan niya na dumating at siya ay humihingi ng tulong sa kanya upang palabasin ang nagpapairap sa kanya sa kanyang anak sapagkat alam niya ang Messiah ay nandoon. At maaaring nung sinabi ng ating Panginoon sa kanya na hindi siya sinagot pero at umiiyak, ano ang sabi ng kanyang mga disipulo? Ibigay mo na, Lord. Upang sa ganoon ay wala na siya rito at hindi tayo maistorbo sapagkat tayo ay mamamahinga. In Mark 7:24-25 po, Jesus left the place and went, balikan natin, to the vicinity of Tyre. He entered the house and did not want anyone to know it. Yet, he could not keep his presence secret. In fact, as soon as she heard about him, a woman whose little daughter was possessed by an impure spirit came and fell at his feet. So, ito makikita natin na kung saan siya ay nagpatira pa, sumamba siya. Sinamba niya ang ating Panginoon at umihingi ng habag. At ang alam naman natin na ang ating Panginoon ay mabiyaya. Bagamat kumisan tayo ay mayroong inihingi sa ating Panginoon o kaya naman ay ang ating pamamaraan ay hindi kagaya ng pamamaraan ng mga ating tinatalakay sa ngayon, kinakailangan na ibigay nating buong ating tiwala at ang ating sarili ay ipamahala natin sa Diyos upang sa ganoon, anuman ang ating ingin ay ating makakamit. Amen. So dito, makikita natin ang ugali ng babaeng ito, in-acknowledge niya, bagamat siya ay hindi udyo. At makikita ho natin dito kung papaano tines ng Panginoon ang babaeng ito bilang isang entil o tayo mga Gentiles na hindi kagaya ng mga udyo.
In Matthew 1, verse 1, sabi nga, this is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. And Luke 1:30, verse 33. But the angel said to her, do not be afraid, Mary, you have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High. The Lord God will give in the throne of his father David. And we will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. Magkatugma po doon sa binasa natin sa Isaiah. Ito ay ula ni Isaiah at isinulat ngayon ni Matthew nung nangyari nang isinilang ang Messiah. Kaya naman po, bawat isa sa atin, kailangan na pagtibayin natin sa ating sarili na kung saan na ang tingin natin sa ating Panginoon o ang trato ng ating pananampalataya ay todo buos na bilang isang Messiah na siya ang tagapagligtas. Amen. Huwag na po tayong magtira pa ng duda. Kung minsan kasi ang dudang yan, ang siyang nagiging sagabal upang makamit natin ang ating iniingi sa ating Panginoon. Kaya naman in Jeremiah 23, verse 5 and 6, the day are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch, a king who will reign wisely and do what is just and right in the land. In this day, Judah will be saved, and Israel will live in safety. This is the name by which he will be called, the Lord our righteous Savior. So, kung makikita po natin dito, napakaraming verses na kung saan na talagang ito ay kailangan na maniwala tayo. Kayo po kaya, ano ang inyong tingin sa ating Panginoon bilang Messiah? O kaya naman ang inyong relasyon? O tayong lahat, hindi na pala ako exempted, tayong lahat. Lahat na tayo. Paano kaya ang ating pagtingin o isang relasyon natin sa ating Panginoon? Sa kabila ng lahat na alam natin na tanging siya lamang ang ating maaasahan, subalit marami pa ring panahon na kung minsan ay nakakaligtan natin na siya ang makakagawa ng lahat ng bagay sa ating mga buhay. Kaya nga, kinakailangan pong ito ay mailagay sa ating puso't isipan na kung saan ang ating sinasamba ay buhay na Diyos, na ito ay dumating na, bagamat wala man na doon sa kapanahunan natin na inari na niyang ganap sa pamamagitan niya ang lahat sa krus ng Kalbaryo. At dito, makikita po natin sa ating sarili kung papaano at bakit ang babaeng ito ay pinagkalooban siya ayon sa kanyang hinihingi. Ito ba ay kailangan na ipahiya ng Panginoon o kaya naman ay sa kanyang paglapit noon noong sila ay magkausap at sinabi niyang hindi para sa inyo ang pagkain na sinasabi ng ating Panginoon na kung saan ang pagkain sinasabi yahong blessing o mga pagpapala. Sabi nga ng ating Panginoon, my food is the will of the Father, na kung saan na siya ay gaganap doon sa ninanais ng Ama. Yung bread na sinasabi nung tanungin siya ng kanyang mga disipulo, saan kaya kumuha ng pagkain ng ating guro? At ang sabi niya, ang aking pagkain ay upang tupdin ang lahat ng nais ng Ama na nasa langit. So dito, in Revelations 22 verse 16, Jesus have sent the angels to give you this testimony for the churches. I am the root and offspring of David and the bright morning star. Dito po, lahat ng verses na ating binabasa, dinidiin na siya nga kapag tinawag mong Son of David, siya ang Messiah ang tinutukoy natin. Matthew 22 verse 41 and 42,
Then, surrounded by the Pharisees, Jesus asked them a question. What do you think about the Messiah? Whose son is he? They replied, he is the son of David. Maging sila ho, maging ang pagtatanong nila kung saan manggagaling ang Messiah, ay sinabi rin nila na ito ay isisilang sa Bethlehem. Kaya naman, napakatibay po ng pananampalataya ng Canaanite woman na to, na kung saan si Jesus nga ang Messiah, nung makita niya, bagamat maaaring palihim silang umalis kasi nga wala naman na sumusunod sa kanila na gusto nilang magpahinga ayon sa Book of Mark, na subalit ang babaeng ito nung mabalitaan ng nandoon sa bahay ay pumasok at umingi ng tulong sa ating Panginoon. And Jesus, especially the Pharisee, were well-versed in the Messiah as the Son of David. That is why, to address Jesus, the Son of David, during this time, was a very bold statement to make at the woman profess her faith in Jesus by declaring him to be a Son of David. Ulitin ho natin sa 16:13-19 ng Matthew, chapter 16. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do people say to the Son of Man is? If they replied, some says John the Baptist, others Elijah, and still others Jeremiah, or one of the prophets. But what about you? He asked, who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by the flesh of blood, by my Father in heaven, and tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth, we will bound in heaven, and whatever you loose in earth, we will loose in heaven. So, makikita po natin, maging ang mga lahat ng tinatanong niya, kaya sa umagang ito, kailangan po na ang bawat isa sa atin, acknowledge natin, Jesus is the Messiah. Amen. Kung hindi nyo po ina-acknowledge na si Jesus ang Messiah na sinasabi, mayroon pa kayong ibang iniintay. Bagamat pinag-aralan natin ito kay John the Baptist, pero sa kahuli-uli, sabi nga, idinihin pa rin ng ating Panginoon na ang Messiah ay dumating na, sapagkat sabi, ang mga lumpo ay nakakalakad, ang bingi ay nakakarinig, at ang pipi nakapagsasalita, at ang mga patay ay bumabangon. So, ibig sabihin, ang kapangyarihan na sinasabi ng Panginoon, siya pa rin ang Jesus noon, ngayon, at magpakailanman. At siya ang Kristo Jesus na ating sinasambang buhay, na siyang gumagawa ng himala na hindi huminto noong una pa, at hanggang ngayon ay gumagawa ng milagro. Kaya naman kapatid, huwag kang magatubili na kung mayroon ka mang inihingi na inisip mong mabigat na bagay o malaking imposible para sa iyo, sa Diyos walang imposible, sapagkat lahat ay posible. At makikita ho natin na sa ating araling ito kung papaano ang pag-acknowledge ng Canaanite woman ay isang pakinabang sa kanya, bagamat hindi siya isang Hudyo. Dito po sa, if you want to bless with the keys of the kingdom of heaven, you need to believe that Jesus is the only Lord and Savior of the world. Tandahan po natin. Bakit? Binigay na niya ang mga susi, ang pamamahala ng Panginoon sa atin. Alam niyo po yung mga susi na ibinigay sa atin? May susi ng kung ano ang pakakawalan mo. Halimbawa, susi ng pagkakuripot, buklat mo, buksan mo. O kaya naman ay susi na kung saan na kahirapan ay buksan mo at magpapasok ka ng mga blessing sa buhay mo, kapatid. Kaya nga susi eh. Nakikita niyo po ang isang barko na napakalaki o kaya dito na lang sa daanan, mga dump truck na lang. Napakalihit na susi pero
kapag binuksan niya at ginamit niya ang susi, napapahandar niya ang malaking makina. Or it's either na ang ating ginagamit ngayong power, kung hindi binuksan sa susi ang generator na ito ay magpapasa ng power sa grid, wala tayong power nga. Pero napakalihit. Ibinigay ang mga susi sa atin ng Panginoon na kung saan na pwede nating gamitin sa ating kaalaman bilang Mesiah, si Kristo, o bilang Panginoon at tagapagligtas, o bilang Diyos na inaasaan natin na siya ay makakagawa sa ating mga buhay. Kaya lang hindi nangyayari, hindi natin ginagamit ang susi. Maaring ang susi ay nasa sayo, pero di mo ginagamit kung paano mo gamitin. Ang susi na sinasabi ng Panginoon ay yung kanyang mga salita. Salita na kung saan sa lahat, na kung saan na ito ay nalaman natin at pagkatapos nating nalaman at in-express at sinalita ang mga ito ay inilagay natin sa ating pananampalataya. Therefore, mangyayari ang lahat ng ating hibig kung ang mga susing yan ay gagamitin natin sa pamamaraan na ninanais natin na tayo igit na mapalapit sa ating Panginoon. At siya ay angkinin natin sa ating sarili na siya ang ating Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Kasi may mga bagay na kung saan na sumasalangsang. Ang ating environment, mayroon nung ibinibigay sa atin yan. Sa lahat ng oras at araw, kung ano ang nakapalibot sa iyo, kung minsan nadadahig tayo. Subalit, ngayong alam natin kung papaano ang Mesiah ay nagbigay ng susi sa atin. At siya, ang bato na sinasabi na Petros, na kung saan siya ang sandigan na di magigiba. Amen! Si Kristo ang sandigan na di magigiba. Siya ang pundasyon. Siya rin ang tinutukoy na bato na kung saan na siya ay hindi matitinan. Kaya naman, nasa sa inyo kung ano ang tatalian ninyo dito sa lupa, tatalian sa langit. Kailangan gamitan tayo ng susi. Anong gusto mo sa umagang ito? Gusto mo ng kagalingan? Buksan mo kung ano ang nagpapahirap sa iyo. Magbukas ka ng oportunidad sa salita ng Diyos na pagpapagaling sa anumang uri ng karamdaman. Ibinigay na ng Panginoon. Naghihirap ka, kapatid. Gamitin mo ang mga susi na ibinigay ng Panginoon. Hindi isang susi, kundi mga susi. Susi sa pagbigkas mo sa salita ng Diyos, magdadala ito ng kapangyarihan at pagkatapos ilalagay mo sa iyong kaisipan at ito ay ipamuhay mo. Therefore, ang susing yan ay napakapangyarihan sapagkat ipinagkaloob na natin ang ating Panginoon. Sabi nga, if you want to be blessed with the keys to the kingdom of heaven, you need to believe that Jesus is the only Lord and Savior of the world. Amen! Kaya yung Canaanite woman, ganito ang kanyang kaisipan. Dito, and secondly, the Canaanite woman had unfailing faith in God because she never felt offended by the way she was treated. Balikan ho natin yung Matthew 15:23 to 34, kung ano ang sinabi. Ang sabi diyan, Jesus said, did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, send her away, for she keeps crying after us. He answered, it was sent only to the lost sheep of Israel. Sino ang tinutukoy ng Panginoon dito? Yung mga Udyo. Ang tinutukoy ng Panginoon dito, yung mga Udyo na kanyang sinasabi, ang mga Israelita. Hindi kabilang dito ang Gentile na sinasabi. Pero, ipagpatuloy pa rin natin sa 24. Anong sabi? Sa 24, he answered, it was sent only to the lost sheep of Israel. Dito po, maaaring dito, sabi niya, he answered, he was sent only to the lost sheep of Israel. Tayo ho, sa ating kapanaunan, tayo'y Gentile na kagaya ng Canaanite woman na to. Subalit, sa tinapos ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo,
tayo'y inugpong at tayo'y naging lahi ni Abraham spiritually. Amen. So, he answered, sabi nga, he was sent on the lost sheep of Israel. Kung ganon, may lahi kang Israel sa spiritual at ikaw ngayon ay nawawala, meron kang karapatan doon sa inanda ng Panginoon kung anuman ang inanda niya sa Israel na pagpapala ng kagalingan, kaginawahan, kasaganaan. Kaya ito po, pwede natin itong mahangkin ngayon. Subalit, sa kapanahunan po ng Canaanite woman, sabi niya, she never felt offended by the way she was treated. Hindi siya na-offend. Bagamat sinabi niya, hindi naman para sa ito Hindi ko pwedeng ibigay, hindi para sa ito, kundi para sa mga Israel. Para sa mga Israel lang. Titingnan ho natin dito ngayon sa ating mga verse na ating aralin kung papaano, bakit nauuna ang mga Hudyo. Dito sabi nga, in Romans 1:16, for I am ashamed for the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Anong sinabi? Ito ay una sa mga Hudyo. Siyempre, nauna sa mga Hudyo. Alam ko naman na walang Hudyo dito, pero ang tanging isang Hudyo na tinatawag natin dito, si Pastor Israel. Ang kaisa-isang Hudyo, Israel siya. Na sa bawat mga Hudyo na sila ay maraming pabor. Maraming pabor sa Diyos. Subalit, dahil nga sa katigasan ng kanilang mga ulo at hindi pagsunod sa Diyos o sa ating Panginoon noong una o sa Diyos na kung saan na sila ay pinili at tinawag na dadalhin sa lupang pangako. Subalit, patuloy pa rin silang tumatalikod. Tayo naman na Gentile ay nagkaroon ng pagkakataon sa abag ng Diyos na tayo ay nakagaya natin sila kung ano ang kanilang karapatan doon sa kaligtasan na inanda ng Panginoon. Amen! Buti na lang, nagmatigas ang mga ulo nila. Pero alam ng Panginoon yon. Alam naman ng Diyos yon. Kaya lahat ng kanyang nilikha, ayaw naman niyang mapahamak. At siya pa rin ang Diyos na punong-puno ng habag. Kaya bawat isa ay inihintay ng Panginoon at mahal niya ang lahat ng nalikha. And in Acts 1:8, but you receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be the witnesses of Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and the ends of the earth. Anong ibig sabihin dito? Sino ang tinutukoy dito? Sinong mangunguna? Hudyo pa rin. Ang mga Hudyo pa rin sabi na, you will be witness in Jerusalem. Yung taga Jerusalem, mga Hudyo yan. And in all Judea, Hudyo pa rin. And in Samaria, and to the ends of the earth. So, sila ang binigyang pabor. Subalit, kung titingnan mo, hindi ipinagpalagay ng Canaanite woman na to, na bagamat hindi siya Hudyo, hindi siya na-discourage. Nakita natin ang kanyang pananaw. Hindi siya na-discourage sa sinasabi ng Panginoon. Kung minsan tayo, meron akong alam, kaya lang hindi ko sasabihin ng pangalan, at baka ipagsabihin ninyo, kinagalitan lang siya ng kanyang tatay, kinagalitan lang ng pamilya. Aba, naglayas hindi na, parang sinabi niya, wala na akong tatay at nanay. Ibig sabihin na, pinagalitan lang. So, ibig sabihin, umalis na, umanap na siya ng kapaamakan niya. Dito, makikita po natin, pinahiya ang babae, pero hindi siya nawalan ng pag-asa at hindi uminto sa kahingi sa ating Panginoon. Sabi nga, in Romans 2:9, there will be trouble and distress for every human being who does evil, first the Jew, then for the Gentile. Ayan, nasabi kagabi ni Pastor Manny ito, yung mayroong nauunang nauuli at mayroong mauli na nauna. O dito naman, kung ang mga Hudyo ay laging nauna sa bayayaan ng Diyos at tayo'y nauli sa mga Gentile, dito naman sa pag-atol sa Panginoon, pag-atol ng Panginoon sa panahon na yon, sino ang una niyang aatulan?
Dito sabi nga, in Romans 2:9, there will be trouble and distress for every human being who does evil. First, the Jew, then the Gentiles. O, sila naman ang nauna ngayon. Amen. Tayo uli. Ibig sabihin, huwag tayong masyadong mahinggit sa kanila. Sapagkat sila rin naman ay aatulan na nauna sapagkat kung lagi silang nauna sa atin. Balit, sa tingin ng Diyos sa panahong ito, tayo ay pantay-pantay sa kanyang harapan. Amen. Matthew 15:23-24. Jesus did not answer a word, so his disciples came to him and urged him, "Send her away, for she kept crying out after us." Kasi nga, ang sabi ng kanyang mga disipulo, Panginoon naman, kanina pa umiiyak ang babae ito, ginugulo tayo, hindi tayo makapagpahinga. Ibigay mo na ang kanyang inihingi. Alam niyo po, dito sa verse na to, mayroong itinuturo ang Panginoon sa kanyang mga disipulo. Kasi nga, sa mga binasa natin na mga verses, ang mga Udyo nung panahong yon, ipinagmamalaki nila na sila ay mga Udyo. Medyo sila, dahil alam nila na sila ay pinili ayon sa kasulatan at tinawag ng Diyos. So, ang tingin nila sa mga Gentiles ay aso. Aso. Kasi, pag asong tingin nila, hindi man kumontra noong sinabi ng Panginoon sa unang binasa natin sa verse na ating aralin na ang sabi nga, I was sent only to the lost sheep of Israel. The woman came, dito po sa Matthew 15:28 and 20. The woman came and knelt before him. Lord, sabi nga, at he replied in verse 26, it is not right to take the children of bread, toss it to the dogs. So, parehas po ang tingin nila sa mga Gentile, aso. Pero bagamat ang tingin nila ay aso, hindi pa rin ito nahinahan ng loob, hindi na-open. Hindi ho na-open ang babae. At sabi pa nga dito, yes! Sumagot naman ng Gentile woman. Ano sinabi ng Canaanite woman? Yes, it is, Lord. Sige, aso na kung aso. Ayan. Ito ang sabi niya, nangatwiran siya sa Panginoon. Aso na po kung aso ako. O baka kahit na bulldog pa ako. Aso na kung aso. Yes, Lord. She said, even dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Maging ang mga mumog na naguulog, kumakain ho ang mga aso sa ilalim. Sabi at namumulot. And then Jesus said to her, woman, sabi niya, you have great faith, your request is granted, and her daughter was healed at that moment. Anong sinabi niya? Woman, you have a great faith. Kung paano sinabi niya sa Jairus ang great faith, sinabi rin niya sa woman. So, dalawang tao ang pinagsabi niya. Mayroon kang great faith. Mayroon kang pananampalataya na hindi katulad ng iba. Kuminsan po, akala ho natin ay yung ating inihingi ay hindi kayang ibigay ng Panginoon sapagkat tayo ay hindi mga Udyo. Kapatid, kung papaano itong Canaanite woman na to, siya ay mayroong masidhing paghingi at ayon sa kanyang puso, siya ay pinagbigyan ng Panginoon. Bakit siya pinagbigyan ng Panginoon? Di ba sabi ng Panginoon in Matthew 9:12? Dumating ako rito para sa mga may sakit at hindi sa walang karamdaman. Matthew chapter 9 verse chapter 9 po, verse 12. Sinabi ho ng ating Panginoon na kung saan dumating ako rito para sa mga may sakit at may karamdaman, hindi para sa mga mabuti. At dumating ako para sa mga makasalanan at hindi sa mga banal. Amen. So makikita ho natin dito kung paano na hindi naman ginawa ng ating Panginoon na siya ay merciful, na pinahiya ang babae, kundi tinitingnan niya kung hanggang saan ang kanyang pananampalataya. Hindi niya inetsepere ito, tinitingnan lang niya kung hanggang saan ang kanyang masiding pananampalataya at ipaglalaban niya to.
Kaya anong sinabi ng Panginoon? You have a great faith. Kaya sa atin po, ano ang inihingi ng ating Panginoon? Yung little seed like a mustard seed faith ang inihingi ng ating Panginoon. Kung hindi tayo nagdududa, tiyak ipagkakaloob ng Diyos. Kailangan mayroon tulad natin sa Canaanite woman na to. Bagamat sinabihan siya na hindi para sa inyo kasi ito para sa mga Hudyo ito Subalit, ang sabi ng direkta na sinabi ng babae, maging ang mga Gentile ho, may karapatan, sabi niya. Kasi aso maging ang mga Gentile ay may karapatan. At sinabi ng Panginoon, you have a great faith, woman. Sa atin po, kung ang tingin natin sa ating sarili ay umihina tayo, nasa sa ating sitwasyon na personal yon. Hindi doon dahil ang Diyos ay mahal niya ang mga Hudyo, hindi nasa ating personal na kalagayan bilang nakikipag-commune sa Panginoon o nakikipagrelasyon sa ating pananampalataya. Nasa atin, kaya hindi natin nakakamit yon. Kaya aayusin natin ang ating relasyon kay Kristo at ang ating pananampalataya upang sa ganoon, tayo rin naman ay maaalintulad sa kanila na kung saan napakalakas ng loob niya at hindi siya natinag doon sa sinabi ng ating Panginoon. Sabi nga, the way she was treated, sabi nga, offended they were, hindi sumagi sa kanyang isipan na bakit o maaaring wala man nabanggit sa Bible. Akala ko ba itong Messiah na ito ay isang pagmalasakit at puno ng pag-ibig at puno ng pabor. Bakit ganito ang bibig niya na magsalita? Parang ako'y tinataboy. Walang nabanggit gano'n sa Bible. Kundi nanindigan siya bilang Gentile na mayroon din siyang karapatan doon sa biyaya ng Diyos. Amen! Mayroon tayong karapatan, kapatid, sa biyaya ng Diyos. Kaya lang ang puso natin ay ating itungon kay Kristo na makatotohanan at tunay na tanggapin na siya lang ang ating pag-asa. Wala tayong ibang pag-asa kundi ang ating Panginoon. Lahat-lahat, hindi natin pwedeng pagkatiwalaan kung ano meron tayong resources sa kasalukuyan. Kundi ilagay natin na kung saan tanging si Kristo lamang ang siyang ating pag-asa. Sa ganoon, ang lahat kahit anong nangyayari, kahit ano pa ang ating naging karanasan, hindi tayo magkakaroon ng isang katanungan sa ating Panginoon na lumikha sa atin. Hindi na offend. Tayo nga kung minsan bumagsak lang ang negosyo natin, nagtatanong ka sa Diyos. Hey Lord, bakit ba kanyan? Bakit ganito? Kasi nga, hindi wasto ang pagtingin mo sa Panginoon at ang relasyon mo. Kaya naitatanong mo, bakit nangyari sa akin ito? Kung tama ang iyong relasyon kay Kristo, wala kang duda at kahit anong nangyayari, ipinagpapasalamat mo sapagkat alam mo, hindi nagkakamali ang Diyos sa kanyang ginagawa. Kailanman hindi nagkakamali ang Diyos. Kung hindi nagkakamali ang Diyos, sa tingin natin, bakit tayong nasusunod at hindi siyang nasusunod? Di ko po alam kung bakit ganoon ang ating kaisipan. Iyan ay isang kaisipan na kulang tayo sa pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Akala ko walang mag-amen. Ako lang ata ang kulang ako. Kinabaan na ako At nagkukulang ho tayo. Humingi tayo ng isang pananampalataya na dagdagan pa ng Diyos upang sa ganoon ay maibuhos natin ang buong lakas at pananampalataya at paniniwala natin sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Siya hindi nagkakamali kailanman. Sapagkat nakita ho natin sa ginawa niya sa Canaanite woman na to. Kaya ang sabi nga dito sa ating binasa in Matthew 24, he answered, I was sent only the lost sheep of Israel. Sabi nga. And Proverbs 19:11, ano sabi? A person
wisdom yield patience. It is to one's glory to overlook an offense. Ang isang matalino o isang tao na kung saan na mayroong kaisipan na matino. Ayan, matinong kaisipan. Kasi hindi usapan ng hindi matino rito. Matinong kaisipan, mayroon no siyang wisdom na nanggagaling sa Panginoon at mahaba ang kanyang pasensya. Amen. Kaya kapag ikaw ay madaling magalit, kapatid, aba, hindi matino ang iyong kaisipan sapagkat ang relasyon mo sa Diyos ay mahina. Kasi makitid lang ang iyong pasensya. Kinakailangan mahaba ang ating pasensya. Ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay espiritu na kung saan na paghibig at yaong pagpapasensya na ito ang pinagkaloob ng ating Panginoon. Kaya sa driver, kapag yan ay kapag siya ay siningitan at medyo napasigaw na, bumusina kagad, aba, tingnan mo ang iyong sarili, assess mo. May mga ganun yung parang na-overtake lang, didiin pa yung busina, akala mo tinamaan Pero pinaparating lang doon na hindi tama yung ginawa. Hindi. Alam niyo po, ang sabi nga ng ating binasa, Proverbs 19:11, a person wisdom yields patience. It is the one's glory to overlook an offense. At hindi mo makikita anumang bagay na inisip mong masakit sa iyo. Ephesians 4:26-27, in your anger, do not sin, do not let your sun down while you are still angry. Sabi na. And do not give the devil a foothold. Dito po na, wag nating bigyan ng pagkakataon ng demonyo na siya ay makasira sa araw natin, sa pang-araw-araw natin buhay, na nilalakaran natin ang ating pananampalataya. Yung foothold na sinasabi rito, yung makapasok man ang paa ng demonyo upang ikaw ay yurakan at upang ikaw ay guluin. Kaya, yung mga bata kasi ngayon, hindi na naglalaro, puro mga gadget, hindi man nila alam yung laro na kapag kami po ay 8 magkakapatid, abulin, pag umuulan, walang bababa hindi ka pwede makapaglaro sa lupa, doon ka sa bahay na 8 kami, takbuhan, walang ikot ng ikot, nagagalit ang yung mga magulang, sabi na, tumigil nga kayo, sabi niya, abulan. Pagkatapos, isasara ang pinto. Pagkatapos, ikaw ay tuwang-tuwa kapag hindi sila nakapasok. Pero, mayroong isang malakas at mayroong tuso sa magkakapatid. Kung minsan, bago isara ang pinto, nakaipit ang paha, foothold. At pagkatapos, itutulak niya, makakapasok yon. Ganon ang sinasabi sa atin. Sa atin din, kapag hindi natin sinaraan ng pinto si Satanas at binigyan natin ng paa na ito ay nakasiwang, guguluhin niya tayo. Di tayo magkakaroon ng kapayapaan sa ating isip at puso at kagalakan. Kaya huwag nating bigyan ng pagkakataon. Amen! This woman never gave the devil a foothold by being offended. It's important to remember that having bitterness in your heart and can hinder your blessing. Tandahan mo, kapatid. Kung siya ay nasaktan sa ating Panginoon, wala siyang natamo na blessing para sa kanyang anak. Pero ang alam niya, ang Panginoon ay mabiyaya at mapagpala. In Hebrews 12:15, see to it, no one falls short for the grace of God, and that no bitter roots grow up to cause trouble and defile many. Nakakaawa kasi sa mga iba yan Kapag mayroon kang sama ng loob, isister ka, takantaya pa mo. Dakay man, wala na yung maning metong. Dakay sabihan na yung metong, may kalat na yan. So, alam niyo ho, ganun ang sinasabi. Ito yung mga totoo na kung saan na nangyayari. Sabi niya, fall short for the grace of God. Sabi niya, tandaan niyo, see to it. Siguraduhin mo na hindi ka mahulog sa biyaya ng Diyos, kapatid. Yung pag-iisip mo ng masama, o kaya yung mga lofty opinions na pagkatapos sasabihin mo sa kanila at kakalat pa yan o mga bagay na sinasabi mo na negative, huwag kang nega. Kundi ikaw ay magsalita ng pagpapala. Sa ganoon, ikaw ay makakaawa ng pagpapala sa iba. Amen? And do not give the devil foothold. Sabi nga natin at binasa natin kanina, kaya sabi ko, to cause trouble and defile many. Sigurado yan. Subukin, lalo na kung halimbawa matalik kayong magkaibigan kahit hindi totoo. Nakanti ka lang pagkatapos matalik kayong magkaibigan yan. O, ba't malungkot ka, friend? Kasi pastor kay mga yan. O, kutang kay pati, agyang yan naman nakasabi, mabubusit na yung pastor mo naman.
Potangkay, minum lamong ang minum lang milk tikelwal. Bisabihan di ba? Mimuanongan. Wag ho tayong maglagay ng tandaan nyo, wag ho tayong maglagay ng isang bagay na ikahuhulog natin sa grasya ng Panginoon. Pag nangyari yan, kapatid, delikado yan. Yan po ay isang bagay na kung saan gumagapang yan. Kaya, tandahan natin, wag na tayong magbigay ng pagkakataon. At failing faith in Jesus will protect you for being offended. Tandahan mo natin. Hindi ka ma-offend kung ikaw ay mayroong malalim na pananampalataya sa ating Panginoon. And last point po, the Canaanite woman had unfailing faith in God because she responds with humility to the insult spoken to her. Kanina, kung makikita ho natin yung kanyang response ay sa pangalawang point, she never felt offended by the way she was treated. At dito, sa pangatlo, she responded. Dito, nag-responde siya. Responded with humility to the insult spoken to her. What was the most insulting thing someone said to you? Sa iyo? Sa inyo, sa bawat isa natin? Anong pinaka-insulto na nangyari? Na narinig mo? Yung pagsabihan kang ikaw ay gwapo, hindi ka namang gwapo? Ayan. O kaya gwapo ka, hindi pagsabihan ka ng pangit? Ganon. Insulto yun, di ba? Yung hindi ka naman bopol, sasabihin, bopol ka. Ayan. Nakaka-insulto yan, di ba? Pero, kung ikaw ay na kay Kristo, hindi, tatawa ka lang. Buti pa si Andrew umanap ka ng pangit. Ayan. At hindi magandang pinahanap niya. So dito, makikita mo natin, we need to understand that Jesus was not insulting the woman, but He was allowing her to persevere in His faith. Sabi niya, in her faith, na kung saan para sa magpursige siya. At yun ay tested. And teaching His disciples a lesson, the Jew believed that they belong to a race higher than all human race. Especially to the pagans people. Kasi tinuturuan niya rito ang kanyang mga alagad at pinapakita niya kung paano ang demonstration ng ating Panginoon. Dine-demonstrate niya kung ano ang dapat nilang gawin. At ito ay kasama nila sa bahay. Kaya nga, ang tinuturuan niya dito, ang mga disipulo na kasama niya, sapagkat ang mga Udyo ng panahon ay nagmamalaki at akala nila sila lang ang ligtas at walang karapatan ng mga Gentile. Kaya ganoon ang kanilang trato. At ang tawag nga ay mga aso. They considered all pagans as dog, and that's why they were not surprised when Jesus compared the Canaanite woman to a dog. Hindi na sila na-surprise, hindi mo sinabing, Lord, bakit sinabihan mo siyang aso? Sila naman kasi ang tumatawag sa kanila, sa mga Gentile, aso ang mga yan Yan ang mga aso, sunod na sunod sa atin. Sabi. Jesus was educating His disciples not to view themselves as superior to others. That is why, in the end, when the woman endured all the negative words, Jesus did not apologize for His word to the woman. Sinabi ba ng Panginoong Yesus, pumanhin mo, woman, kundi anong sinabi niya? You have a great faith. Sabi niya, hindi sinabi ng Panginoon, pumanhin mo yung nasabi ko kanina na tinawag kitang aso. Hindi ganun. Kundi sabi nga niya, you have a great faith. Commanded her to the great faith and received and the answers to heirs, flee na kung saan ang kanyang daughter ay gumaling. Sige, umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. So, dito po sa Matthew 15:25-28, the woman came and knelt before Him, Lord, help me, she said. He replied, it is not right to take the children bread tossed of this dog. Yes, it is, Lord, she said, even the dogs and eat crumbs that fall from their master's table. Then Jesus said to her, woman, you have a great faith, your request is granted, and her daughter was healed at that moment. Tandahan po natin in Proverbs 12:16, a fool is quick-tempered, but a wise person stay calm when insulted. Ang isang taong mangmang, kapag hindi man sinabihan yung, o kaya hindi man eksaktong sinabihan, pinaringgan lang, madali siyang magalit.
Iinit ang ulo niya. Anong sinabi mo? Hindi naman siya direktang sinabihan. Pinariringgan lang. Iyon ay isang mangmang na tao. Subalit, ang isang tao na mayroong dunong sa Panginoon, kahit anong marinig, kagaya ng Canaanite woman, hindi siya nasasaktan. Amen! Wala na pong matampuin dito. Amen! Dati tayong matampuin. Amen! Dati. Tama nga naman, dati. Aba, yung iba tumatawa, kala mo hindi, parehas lang tayo eh. Dati tayong matampuin. Subalit, nung tayo ay kinatagpo ng Panginoon, wala na tayong tampo. Amen! Woo! Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. And Proverbs 16, nabasa na. The woman stayed calm and humble where she was insulted, and wisdom came out of her heart, which moved Jesus to bless her. And Proverbs 11:2, pride leads to disgrace, with humility comes wisdom. Tandaan po natin yan. Pride leads to disgrace. Dito ka nung paratut, madidisgrasya. Ayan. Disgrace eh. Kaya kinapampahan kaya mo, madidisgrasya kayo. Ika yung paratut. Ika yung mga yabang, ika yung mga hyper, kaya kayong sarili. Sugrado kong madisgrasya. Pride leads to disgrace, but with humility comes wisdom. Amen. Yung magpapakumbaba, magbibigay ho ng wisdom ang Panginoon sa bawat isa. And 1 Peter 5, chapter 5:7. In the same way, you who are younger must accept the authority of the elders, and all of you dress yourself in humility as you relate to another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. Sabi nga, so humble yourselves under the mighty power of God, and at the right time, He will lift you up in honor. Give all your worries and cares to God, for He cares about you, kapatid. Huwag kang magmataas, kundi huwag kang mainggit sa mga yumayaman na mga bata na puspos ng Espiritu ng Diyos. Ang sabi nila, meron daw banal na inggit. Sana nga banal na inggit, pero karamihan hindi banal na inggit, kundi ito ay, inutang niya kanyan yan. Minsan makita ko kabataan na may trabaho, may bagong sakyan, nakatawas, ay, kaya na. Instead na matuwa ka sa pagpapala, kung minsan sasabihin, mga Fortuner, kaya na. Bakit alay karapatan na mo kayo? Kamal na yan, asadsyad niya kaya yan. Alam niyo ho, mga bagay na kung saan alisin natin sa ating isip at kapag andyan yan, kapatid, sigurado ako, isa ka na mahinang pananampalataya. Dapat makigalak tayo sa pinagpapala ng Diyos at sabihin natin, ako na ang susunod pagkatapos niyan. Amen. Ganon ang ating mga prinsipyo. Kung nabalitaan mo na nagkaroon siya ng tahanan o bahay na kapatiran natin dito, ganon ang sabihin natin upang sa ganoon, tayong mga Kristiyano, kakitaan tayo na puno ng pag-ibig at malasakit. Natutuo kang nakikigalak sa kanyang kagalakan. Kaya, wag na umiral sa atin ng mga bagay na kung saan na ito ay magamit ng kaaway sa atin upang ikaulog natin sa grasya ng biyaya ng Panginoon. Amen. So, always remember, you are blessed. Sabi nga, Matthew 5:11, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely says all kinds of evil against you because of me. Dito, pinagpala daw tayo kung tayo ay pinag-uusapan ng iba na hindi mananampalataya o yung mga mananampalatayang mahina na kung minsan nagsasalita sila ng isang bagay na hindi mabuti sa atin, pinagpala daw tayo. Sapagkat kahit na tayo ay ginagawa nila ng ganong bagay, hindi tayo apektado. Amen. Always remember, you are blessed when people insult you because of your faith in Christ. Tandahan natin, si Kristo ang kanilang inaalipusta at hindi kayo, kapatid. Hindi personal na kayo, kundi si Kristo. Kaya ang magawa mong
pwede mong magawang gawin kagaya ni Stephen nung siya ay patayin ng batuin. Panginoon, sabi niya, O Diyos, huwag mo po silang parusaan. Pinanalangin pa niya. Bagamat siya ay binabato na ito ay umuwi sa kanyang kamatayan, pero pinanalangin niya, huwag mo silang singilin at huwag mo silang parusaan, Panginoon. Maging kagaya tayo ni Stephen, na kung saan, anuman ang kanilang sinasabi sa atin, tayo pa rin ay magwika ng pagpapala sa kanila hanggang sa sila ay may panalangin natin at babaguhin ng Panginoon ang kanilang pananalita. Kapag hindi sila nagbago para sa kanilang sarili, alam nyo kung anong mangyayari? Alam ko na. Ewan ko kung kayo alam nyo. Aatras ang kanilang dila. Kasi nga, hindi titigil sa kakasabi ng masama, kaatras ang kanilang dila. Ako alam ko kung mangyayari. Pero dito sa pamilya ng Calvary, walang ganoon. Amen? Lahat ay nagwiwika ng pagpapala. Lahat ay mayroong pagtingin na malalim at pananampalataya kagaya ng Canaanite woman sa ating dakilang Diyos. And, review na po tayo, the unfailing faith of Canaanite woman. Sabi nga, she acknowledged that Jesus was the Messiah. Sabi nga, siya ang Messiah. Kaya ito'y pinagpala ng Diyos. She never felt offended the way she was treated. Hindi po siya na-offend kahit ano pang sinabi ng Panginoon. And she responds with humility to the insult spoken to her. Nagpakumbaba pa ang Panginoon. And the Canaanite woman was blessed for her unfailing faith. There is now significant difference between us and this woman. Her whole faith led her to receive blessing despite not having any knowledge about the new covenant of God's grace. Today, under the new covenant, we will come to God in Jesus' name. We will never be rejected or condemned because of what Jesus did on the cross for us. We can now come boldly to the throne of His grace. Come boldly. Kapatid, sa New Covenant na sinasabi ito sa Hebrew chapter 4 verse 14 and 16. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have an high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet He did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of needs. Kailangan po kapag tayo lumapit sa Panginoon, oo, tayo nagkakamali, tayo nagkakasala. Pero kailangan na ipakita natin at tindigan natin na tayo kumpiyansang lumapit sa Diyos. Di baling kapag ikaw ay lumalapit at naaalala mo ang kamalian mo, every time, hingi ka ng tawad. Ay, Pastor, bakit naman ganon? Yung mga sinasabi ko, yung mga hindi mo sinasadya o yung mga kasalanan na iniimbak mo na pinlano mo, iba ho yun. Yung mga pagkakamali, kung minsan hindi mo sinasadya, nagkamali ka, and then masasabi, Lord, sorry po. Humigiti ang Diyos doon at ikaw ay kumpiyansa. Amen. Lumalapit tayo na confidence sa Panginoon, hindi ho tayo nahihiya. Huwag mo sabihin, ay, nagkamali ko na din. Alam mo ninyo, kapag hindi ka lumapit, hindi ka malilinis ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang siyang naglilinis sa iyo sa lahat ng karumihan na binabato ng kaaway. Kaya ikaw ay nagiging matatag. Kaya ikaw ay nagiging karapat-dapat. Kaya kumpiyansa tayong lumapit sa ating Panginoon. Don't go to the God with your dead works. Tandaan natin. Akala mo kaya ikaw ay kumpiyansa dahil sa mabuting gawa. Hindi o. Instead, go to the God with faith in the finished work of Christ on the cross. Unfailing faith is fully dependent on Christ alone. Amen. Hindi ka kumpiyansa dahil ikaw ay nagtatights ako ng malaki dito. O kaya naman ako ay isang workers dito. Hindi o yun. Walang-wala o sa harapan ng Diyos yan. Sapagkat lahat ng iyong ginagawa ay dahil sa biyaya ng Diyos. Amen. Pantay-pantay ho tayo sa harapan ng Diyos.
kapag tayo ay confidence na tinuring natin ang ating Panginoon na siya ang ating sariling Diyos at tapagligtas ng ating buhay. At kapag siya ang nauna sa atin, pantay-pantay o tayo. Kaya yung masama o mabuting gawa, wala o at hindi natin ito gagawing dahilan para hindi tayo lumapit sa Diyos. Ang paglapit natin sa Diyos ay kumpiyansa tayo sapagkat tayo ay anak ng Diyos. Amen! Sige po, tayo po ngayon ay tumayo at tayo po ngayon ay tatanggap ng banal na apunan. Bawat isa sa atin ay kukuha po ng elemento at ipagpanalangin natin. Sabay-sabay po natin tanggapin. In Christ alone will I glory, though I could pride myself